Sa nakaraang palatuntunan natin sa ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, hindi natin natapos ang pagbabasa sa kung ano ang nakasulat sa aklat ng Mateo Kapitulo 23. Kaya ating itutuloy ngayon ang tungkol sa pagtawag ng Ama na iba ang interpretasyon o pagkahulugan sa ating mga kapatid na hindi mga Katoliko, ang mga tutol sa ating pagtawag sa ating mga ministro o mga religious leaders, ang pagtawag sa kanila na Ama. Dahil ininterpret nila ng literal ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na mababasa natin sa aklat ng Mateo, Kapitulo 23, versikulo 9, na sabi ng ating Panginoong Jesucristo na huwag kayong tatawag ng Ama ng sino man dito sa lupa. Ininterpret nila ng literal, kaya napansin ninyo, takot silang tatawag sa kanilang mga ministro o pastor na Ama o Father. Kaya alam ninyo na Katoliko lang, mga Katoliko lang ang tatawag ng Father o Ama sa mga religious leaders. Hindi naman tayo tutol na tawaging pastor o ministro ang ating mga religious leaders, pero sa sinabi ko na sa inyo, huwag nating gawing iyan lang ang ating aalamin, na yung ibang mga parte o talata ng Biblia ay i-disregard natin. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 28, 19 hanggang 20, lahat na mga tinuturo niya o lahat ang nasa ebanghelyo niya kailangang ating paniwalaan at susundin. Sa Katoliko na interpretasyon, mga kaibigan at mga kapatid at mga magulang, pati ang pagtawag ng Ama ay pwede nating itawag sa kanila. Halimbawa noon, yung sinabi ko na sa inyo sa unang Korinto 14, unang Korinto Kapitulo 4, unang Korinto Kapitulo 4, versikulo 15, na sabi ni Apostol Pablo, naging ama ako sa inyo sa magandang balita. Sabi natin na hindi lang naunawaan ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, at sabi na natin hindi lahat na nakasulat sa Biblia intindihin ito ng literal. Katulad sa sinabi sa ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo na kung magkasala kayo, ginamit ang kanang kamay ninyo, puputulin ninyo ito. Hindi po ito kailangang intindihin natin literal, na kung makapagnakaw ka, ginamit ang kanang kamay mo, talagang puputulin mo. Hindi ganon ang pag-interpret. Ang ibig sabihin sa ating Panginoong Jesucristo na masama talagang pagnanakaw, kaya hindi natin gagawin ito. Di ba? Kung tinitreasure natin ang kanyang mga kautusan, talagang hindi natin gagawin ang pagnanakaw. Hindi kailangang puputulin natin ang ating kanang kamay. At ito din, paulit-ulit nating
ibigay sa inyo ang emphasis, especially hindi pa natin tinapos ang kabuuang explanation o paliwanag natin. Kailangan nating malaman para very convincing at very firm ang ating stand tungkol sa mga bagay na ito. So, sinabi ko na sa inyo sa mga interpretasyon natin na yung sinabi ko na sa inyo private, yung mga kuro-kuro natin sa kung ano mga nakasulat sa Biblia, hindi magkapareho kung ating ikumpara ang ating mga kabuuang mga pag-intindi sa kung ano mga nakasulat sa Biblia. Kailangan po dito ang pagsusuri. Ano ba ang ating batayan? Patunay na hindi kailangang literal ang pag-interpret sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na bawal ang pagtawag ng Ama sa tao. Dahil kung iliteral natin, ating dapat alalahanin na hindi lang ang pagtawag ng Ama ang ipinagbabawal dito. Yun, kung ating intindihin ito ng literal. Hindi lang ang pagtawag ng Ama ang ipinagbabawal dito sa ating Panginoong Jesucristo. Pati ang pagtawag ng teacher o guro, ipinagbabawal din dito. Okay, ating babasahin. Simulan natin sa versikulo 7. Hindi na natin ulitin yung versikulo 1, 2, 3, 4 dahil baka maantala na naman tayo, mapahaba na naman natin ang ating mga paliwanag. So, hindi na natin matapos ulit ang punto na ito. Basta tandaan lang ninyo na ang paksa dito sa mga sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo tungkol ito sa mga Pariseo at tagapagturo ng kautusan na hindi mabuti o hindi maganda ang kanilang ugali. Ano ba ang ugali na hindi nagustuhan ng ating Panginoong Jesucristo? Ay yung ugali na mapagmataas. Ano ba yung mapagmataas? Yung hindi marunong magpakumbaba. Hindi ba humble, Di ba ang turo sa ating Panginoong Jesucristo, especially dito sa New Covenant, in-emphasize niya ng mabuti yung law of love, yung batas sa pagmamahal. At isa sa binigyan niya ng pansin, malaking pansin dito ay yung pagpakumbaba. Ayaw niya sa isang otoridad na mapagmataas. Yung sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, kung otoridad ka, kailangang marunong kang magpakumbaba. Pero hindi ganyan ang nakita niya sa mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Hindi niya nakita sa kanila yon. Pero ang importante lang na ating malaman dito na may otoridad sila at sa kanilang panahon, kailangan ang mga tao noon magrespeto sa kanilang mga tinuturo. Ibig sabihin, ang religion nila noon, example, yung Jewish religion, kailangang susundin ng mga tao noon. Dahil under sila sa batas noon ng mga Hudyo. Nang ang mga tagapagturo ng kautusan ng mga Hudyo noon, sila pa ang otoridad sa Old Covenant. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, susundin ang kanilang otoridad, ang kanilang mga itinuturo, pero wag lang gagayahin ang kanilang mga ginagawa dahil hindi nila sinusunod kung ano ang mga itinuturo nila. Ibig sabihin, paalala lang po ito na kung ano ang tunay na religion o pananampalataya, kailangan nating tutuparin o susundin ang ating pananampalataya. Kahit na yung mga namumuno sa atin sa pananampalataya ay
parang hindi mabuti. Yung katulad sa tinutumbok ng ating Panginoong Jesucristo dito, mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan, na sabi ng Panginoon, susundin nyo ang religion nila o pananampalataya, pero wag lang sundin ang kanilang mga ginagawa dahil hindi sila sumusunod kung ano ang mga itinuturo nila. Ibig sabihin, ngayon sa New Covenant, nasa Christianity era na po tayo, sa simbahan ng ating Panginoong Jesucristo, sa kaharian ng Panginoong Jesucristo, isusundin natin ang ating mga otoridad. Kahit na ang halimbawa nila hindi maganda, pero hindi yan gawin nating batayan na, iwanan na natin ang samahan. Kung, for example, hindi tayo nagagandahan sa ating mga otoridad, halimbawa, ating mga kaparian, at ating mga obispo, hindi tayo nagagandahan sa example na ipinakita nila. Hindi po turo ng Panginoon dito na iwanan natin ang samahan na yon, o ang orihinal na samahan, sa kadahilanan lang na hindi example ang ating mga otoridad. Ang sabi ng Panginoon, susundin ang kanilang otoridad o ang mga itinuturo dahil sila ang otoridad, pero wag lang gayahin yung mga ginagawa nilang hindi mabuti o yung mga ginagawa nila na klarong-klaro na nagpapatunay na hindi nila sinusunod kung ano ang itinuturo nila sa religion. Pero hindi utos o tinuro ng Panginoon na iwanan natin ang ating religion ng dahil lang sa maling example na ipinakita nila. Hindi po turo ng Panginoong Jesucristo ang pang-iiwan sa iisang tunay na samahan na natatag niya. So, sana magkaliliwanag na po tayo sa puntong yan. Dahil isa yan sa dapat na importanteng matalakay natin. Dahil, bakit sinabi ko yan sa inyo? Dahil yan kasi ang pag-a-analyze natin sa sitwasyon natin na gusto sa ating Panginoong Jesucristo ang pagkakaisa. Pero yung mga problema natin, yung mga pagsusubok sa loob ng iglesia, meron tayong mga solusyon na hindi dapat na gawin nating solusyon. Katulad ba sa isang pamilya na ang mag-asawa ay mag-aaway-away, nagkakagulo dahil sa kanilang mga lapses, sa kanilang mga personal differences, nag-aaway-away ang mag-asawa, pero hindi solusyon ang divorce, di ba? Bawal po ang divorce sa aral ng ating Panginoong Jesucristo. Ganyan din sa loob ng iglesia o kaharian na natatag ng ating Panginoong Jesucristo, kailanman hindi po tinuro ng ating Panginoong Jesucristo na iwanan natin ang orihinal na samahan sa kadahilanan lang na yung mga authorities natin hindi example. Pero hindi ko inamin dito na lahat sa ating mga otoridad, ating mga kaparian at mga obispo ay lahat na sila ay masama o hindi magandang example. Ang dami kong nakilalang mga pari at obispo na mabubuti. Problema lang sa karamihan, yung isang pari lang ba o obispo na nagpakita ng hindi magandang asal, ilalahat na natin na mga kaparian ay ganon o mga obispo ganon talaga ang mga pari. No? Hindi ganon. Kailangan very careful po tayo para hindi tayo makahatol ng hindi mabubuting paghatol. Diba? Kung nakalimutan ko lang ang talata. Sa Juan ba yun? 7:24 ba yun? O anong talata yun na sabi ng Panginoon na huwag tayong magkakatol sa hindi mabuting pagkakatol. Kailangan po reasonable ang ating pagkakatol kung magkakatol tayo. Isa sa ugali ng mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan dito na ipinakita nila na hindi nagagandahan ng ating Panginoong Jesucristo, yung pagmamataas. Nagmamataas sila. Hindi ko na babasahin ulit yung versikulo 1, 3, 4. Ituloy na lang natin. No? Simulan na lang natin dito sa versikulo 6 at ipatuloy natin hanggang sa versikulo 9 at hanggang sa versikulo 12. Sabi dito, ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga tanging upuan sa sinagoga
Gustong-gusto nilang iginagalang sila sa mga palengke at tawaging guro o teacher. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro. Oh, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, napansin ninyo sa ating binasa sa versikulo 8, hindi lang ang pagtawag ng Ama ang sinabi ng Panginoong Jesucristo dito, na sabi niya, huwag kayong, no? Sa kanyang pagbabawal dito, hindi lang ang pagtawag ng Ama, kundi pati din ang pagtawag ng guro o teacher. Very malinaw po dito. Gustong-gusto nilang iginagalang sila sa mga palengke, ibig sabihin yung mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Ang sinabi ko na sa inyo na nagpapakita ng hindi magandang ugali, no? Mapagmataas sila. Okay. Sabi niya dito sa versikulo 8, ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Ngayon, kung iliteral natin ito sa pag-interpret, di ba, hindi tayo nakapasa dito? Kahit na ang ating mga kapatid na mga fundamentalist born again, mga protestante, Iglesia ni Cristo, Adventist, nalaman ko na tinatawag naman nila na guro o teacher ang kanilang mga teacher sa paaralan, di ba? At saka yung mga ministro at mga pastor, kinilala din na mga tagapagturo nila, di ba? So, kailangan wag tayong mag-interpret ng diretso na hindi natin aalamin kung ano talaga ang gustong ipahiwatig ng ating Panginoong Jesucristo dito. Hindi ito literal. Ang nasa isip kasi ng Panginoong Jesucristo dito, yung ugali ng mga Pariseo at tagapagturo ng kautusan na hindi maganda. Yung pagmamataas. Ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo dito, kung ganun kayo, hindi kayo bagay sa titulong ito. Itong titulo na guro o teacher. Dahil ang gusto kong teacher o guro sa inyo ay yung marunong magpakumbaba. Ito ang ibig sabihin, parang irony ba ang dating ng ating Panginoong Jesucristo dito? Hindi talaga na ayaw niya na gamitin natin ang titulo na ito, yung teacher at guro. Especially kung magpakumbaba tayo o yung sinunod natin ang tunay na ugali sa isang guro. Ito ang intindi na dapat nating pagkakaisahan. Dahil kapag hindi natin pagkaisahan ang intindi na kagaya nito, tiyak na magkawatak-watak po tayo sa pananampalataya at nangyari na, di ba? Nang ang mga protestante, ang mga fundamentalist born again, kasama na ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo, ganon sila mag-interpret ni literal nila. Pero ang nakalungkot lang dito, hindi nila tinuro pati ang versikulo 8. Diniretso lang nila ang versikulo 9, ang basahin lang nila itong versikulo 9 na sinabi ng Panginoon dito na huwag kayong tatawag ng Ama. So, sa palagay ko, gusto kasi nilang tirahin ang Katoliko. Ang Katoliko, mga Katoliko tatawag sa mga religious leaders, sa mga kaparian na father. So, kaya binasa nila ang versikulo 9. Pero bakit hindi nila babasahin ang versikulo 8? Kasama ito sa ipinagbabawal ng ating Panginoon Jesucristo kung totoong literal ang ibig sabihin sa ating Panginoong Jesucristo dito. Malinaw ang sinabi dito, ngunit kayo, huwag kayong patawag na teacher o guro. Mga kaibigan, mga kapatid, nakalimutan ko yung Latin word sa teacher o guro. Ano ba yon? Na sabi ng isang professor, kahit na yung pagtawag na doktor, synonym daw yon, yung pagtawag nating doktor,
sa ating mga doktor, parang gano'n na, no? May magkakatulad po sa pagtawag natin na teacher. Nakalimutan ko lang, no? Very sorry, no? Ipagpatawad nyo si Veritas. Masyadong mamalimutin. Daling makalimot. Anong sabi dito? Ngunit kayo huwag kayong patawag na teacher o guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At nakalimutan ko lang yung isa pang bersikulo dito na kung iliteral natin pag-interpret ito, mag-contradict po ang mga nakasulat dito sa Biblia dahil merong ibang mga talata dito sa Biblia na yung mga apostol, pwede ring kilalanin nating mga tagapagturo o mga teacher. Meron pa nga yung ibanghilista, no? So, huwag nating i-interpret o iintindi ito na literal. No, sa 9, ituloy natin. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Kaya huwag niyong intindihin ito na literal. Dahil kung iliteral po natin ito, ang daming mga talata dito sa Biblia na anong masabi natin? Parang magkakontra na mga bersikulo. Especially yung kinote ko sa inyo tungkol kay Apostol Pablo sa unang Korinto 4:15 na sabi niya, Ako naging ama ninyo sa magandang balita. Sa bersikulo 10, ating itutuloy. Huwag kayong patawag na tagapagturo. Ito, or teacher. Sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Now, kung iliteral natin ang pag-intindi nito, walagay ko walang nakasunod sa atin. Lahat puro naka-violate sa utos ng Panginoon na ito. Dahil wala akong alam na religion o kung nagkakamali man ako, kung meron mang samahan o religion na hindi tatawag ng teacher o tagapagturo sa kanila mga teacher o kung sino ang mga nagtuturo sa kanila, hindi ko alam. Dahil sa napansin ko, halos lahat ng mga samahan o mga religion ay talagang kumikilala ng teacher o guro sa iba. Kung iliteral natin ang pag-interpret nito, wala pong nakasunod sa atin. Hindi lang mga Katoliko ang matamaan nito, di ba? Kung literal po ang ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo dito. Ito na ang susi na masisiguro ko sa inyo na tama po ang Catholic interpretation. Yung sinabi ko na sa inyo, authoritative interpretation. Yung kumbaga sa ating doktrina sa batas, 'di ba, ang final na boses sa ating batas ay yung Supreme Court, 'di ba? Maaring magkakadebate ang mga lawyers o mga abogado po natin, hindi sila magkapareho sa kanilang interpretasyon. Kaya may desisyon ang mga lower courts, yung mga korte na nasa ibaba lang. May desisyon at saka ang desisyon sa lower courts ay parang hindi sila mag-satisfy. So, hindi pa final yon dahil ipasa pa nila sa pa yung korte na yon. Na ang final na boses, di yung Supreme Court, di ba? Ibig sabihin, ang authoritative interpretation, hawak lang ng Supreme Court, di ba? Maaring ang Supreme Court ay magsabi na, mali yung desisyon sa lower court, di ba? Pero ang lower court, hindi po niya ma-challenge yung Supreme Court, di ba? Kasi yung Supreme Court, final kasi. So, ibig sabihin, kailangan dito ang authoritative interpretation. Sa Biblia, ganito din, sa aking palagay.
ang nangungupya sa sistema na ito ang gobyerno ng tao. Hindi po kailanman kasi nauuna ang gobyerno ng tao sa gobyerno ng Diyos, di ba? Dahil wala pa ang gobyerno ng tao, nandiyan na ang gobyerno ng ating Panginoon, di ba? Kailan natatag ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang kaharian? 33 AD, first century. At kailan ba natatag ang gobyerno ng Pilipinas at yung ibang mga bansa? Kayo na ang magsusuri sa history kung sinong nauuna. Kung nakagawa ang gobyerno ng tao sa ganyang sistema na may Supreme Court na ang kanyang boses ay final ang kanyang authority, ganon din dito tungkol sa ating pananampalataya. Ang Supreme Court po dito sa pananampalataya natin sa Kristyanismo, yung mga apostol, yung sa unang iglesia, yung pagsimula sa iglesia sa ating Panginoon Jesucristo. Ang unang Supreme Court na tinawag sa ating simbahan ngayon, ginawa nito ng termino. Yung iba pa, mamasamain pa kung gagawa natin ng termino o terminology. Naku, ang daming mga nagpanggap na mga Kristiyano ngayon na kung ang Katoliko ay gagawa ng mga terminologies, mamasamain na nila. Pero hindi nila napansin na ang daming mga terminologies ngayon na wala pa noon pero ginagamit nila, di ba? Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Kasi yung katungkulan ng mga apostol noon, na ang Prime Minister nila si San Pedro, itinawag natin ang kanilang samahan ng mga tagapagturo na binigyan ng otoridad ng ating Panginoon Jesucristo. Tinawag ng Katoliko ngayon na the first magisterium sa kaharian ng Panginoong Jesucristo. Tinawag nating magisterium ang katungkulan ni Pedro at iba pang mga kasamahan niya. Sila ang final authority sa kanilang panahon nang natatag ng Panginoong Jesucristo ang iglesia. Ibig sabihin, kung ano ang consensus nila, especially kung doon merong mga debate, katulad yung na nangyayari sa Council of Jerusalem, yung first council sa iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo, nagdidebate sila, di ba? At ang nagsalita para matapos na ang debate, yung Prime Minister, ibig sabihin si Pedro. Tapos silent silang lahat. Ibig sabihin, yung sinabi ni Pedro, dapat huwag na nilang susungiin. Ibig sabihin, huwag na nilang i-challenge yung ang nasabi ni San Pedro. Para bang na kapag magsabi na ng final words ang Chief Justice, ganun kasi sa hukom natin, di ba? Sa Supreme Court. Parang ganun ba? Para may hangganan ang debate, kailangan may chief. Kung meron tayong mga justices, merong chief justice. Ganon din sa mga apostol. Meron silang chief, si Peter. Kaya nga, yung nagsalita na si Peter sa debate nila sa Council of Jerusalem, lahat tumahimik, di ba? Dahil final na yon, di ba? Kasi kapag lahat puro otoridad, wala pong hangganan ng mga debate, di ba? Mga kaibigan at mga kapatid. Ganito din, ang grupo ng mga apostol na si Pedro ang Prime Minister, dahil siya ang pinagkatiwalaan ng Panginoon ng susi, ang tinawag yan sa simbahan Katoliko ngayon, ang kanilang grupo o samahan, yung sa English pa the Teaching Church, na binigyan ng Panginoong Jesucristo ng kapangyarihan, especially yung kung naalala ninyo, yung mababasa natin sa aklat ng Mateo Kapitulo 18, versikulo 17, na kung meron tayong mga alitan o hindi pagkakaunawaan o merong mga gulo sa atin, ay kailangan pupunta tayo sa iglesia. Yung mga authority sa iglesia. Kailangan tayong makinig kung ano ang hatol nila. Kung hindi natin pakinggan ang kanilang hatol, ang kanilang pag-iisip, anong sabi? Tatawagin tayong publikano. Ibig sabihin makasalanan dahil yung mga publikano noon makasalanan. Di ba mga kaibigan, mga kapatid?
So tinawag natin ang kanilang samahan, yung tinatawag nating the teaching church, Peter and other apostles, tinawag nating magisterium. Sila ang, yung sa ating korte, tinawag nating Supreme Court. Sa pananampalatayang Kristiyano, ganun din. Kung magtatanong ako sa inyo, sino ngayon ang nangungupya? O kung hindi man nangungupya ang gobyerno ng tao sa sistema na ito, sinong nauuna sa kanila? Di ba? Sinong nakauna sa ganitong sistema na may final authority o Supreme Court? Sa simbahan, tinawag nating magisterium. Sabi nila, Veritas, gawa-gawa ka na naman ng doktrina, uturo. Dahil wala naman tayong mababasa sa loob ng Biblia na magisterium. Totoo, wala ngang mababasa nating salita na magisterium. Pero ang ibig sabihin sa salitang yan, nandyan sa Biblia. Ano bang ibig sabihin sa salitang magisterium? The teaching church. Di ba ang grupo ng mga apostol, the teaching church to? Dahil sinabihan sila ng Panginoon na lalakad kayo at ituro ninyo ang magandang balita sa lahat. Di ba? Di ba ang katungkulan ng mga apostol na si Pedro ang chief, the teaching church ang grupo nila? O samahan ng mga tagapagturo? Ginawa niya ng terminology sa simbahang Katoliko natin ngayon. Ginawa niya ng termino na magisterium. Ano ba? Ano ba ang ibig sabihin sa salitang magisterium? Ang salitang magisterium galing sa salitang Latin, kung hindi ko nakalimutan, correct me if I'm wrong, from the word magister. Latin word magister, ibig sabihin teacher o guro. O teacher. Grupo o samahan ng mga guro. Yan ang ibig sabihin sa salitang magisterium. Ang katumbas niyan sa ating korte, dito sa ating gobyerno, Supreme Court. Diba? Dahil ang mga apostol ang binigyan ng authority ng ating Panginoon si Kristo, so sila ang Supreme Court pagdating sa pananampalataya o sa iglesia ng Panginoong si Kristo. Then, babatikusin nila ang Katoliko dahil gumagawa ng mga terminology. Inaamin natin na ang salita ay hindi mababasa sa loob ng Biblia. Pero ang ibig sabihin, nandyan sa Biblia. Di ba alam naman natin yung dalawang sistema kung tatanggap tayo ng isang paniniwala, di ba? Kung hindi explicit, implicit. Di ba alam ng mga ministro ng mga iglesia ni Kristo ito? Hindi nila matanggihan ang pahayag na ito dahil sila mismo, meron silang ganyan. Halimbawa, yung sinabi nila na si kapatid na Felix daw, sugo ng Diyos, last messenger, anghel, katuparan sa hula ng Revelation. Hindi naman mababasa ang pangalan ni kapatid na Felix sa loob ng Biblia, di ba? Hindi po mababasa sa loob ng Biblia na si kapatid na Felix ang last messenger o anghel. Di ba? Pero sabi nila, hindi nga explicitly stated sa Biblia na si kapatid na Felix ay sugo o last messenger of God. Pero implicitly stated dahil siya ang katuparan daw sa hula. So, ibig sabihin, hindi pala kailangang basahin lahat, letra por letra sa loob ng Biblia. Dahil sa paniwala na kung tatanggap tayo ng isang turo, kailangan kung hindi explicit, implicit. So, kung ganyan sila, inconsistent sila kung hindi nila tatanggapin ang sabi ng Katoliko na hindi nga mabasa ang salitang magisterium sa loob ng Biblia. Pero implicitly stated na nandyan sa Biblia. Dahil ano ba ang ibig sabihin sa salitang magisterium? The teaching church. Yan ang ibig sabihin sa salitang magisterium. Ang final authority sa ating pananampalatayang Kristiyano. Di ba ang mga apostol ay the teaching church? O samahan ng mga tagapagturo.
So implicitly stated na ang magisterium ay turo na nandyan sa Biblia. Dahil yung mga apostol, grupo ng mga apostol, yun ang the teaching church o the magisterium. Ang mga kasamahan natin mga protestante at mga born again, di ba naniniwala din sila sa Trinity? Maliban na lang sa Saksi ni Jehovah at Iglesia ni Cristo, ni kapatid na Felix, hindi sila naniniwala sa Trinity. Pero ang daming mga Bible Christians ngayon, born again, protestante, even Seventh-day Adventist, naniniwala sila sa Trinity, na ang iisang Diyos na nasa tatlong persona, naniniwala sila. Pero hindi man, alam nilang hindi mababasa ang salitang Trinity sa loob ng Biblia. Pero bakit naniniwala sila sa Trinity? Dahil ang ibig sabihin sa Trinity ay nandyan sa Biblia, na ang Diyos, iisang Diyos, nasa tatlong persona. So implicitly stated ang Trinity sa loob ng Bible, di ba? Ang explicit ay yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang implicit ay yung termino dahil wala sa loob ng Biblia, di ba? Mga kaibigan at mga kapatid, ang dami, isa pa, yung mga Iglesia ni Cristo, di ba ginamit nila ang salitang executive minister? Di ba yan ang titulo nila sa pagtawag nila sa chief minister nila? Ngayon, sino ba? Sa palagay ko, Manalo din. Eduardo ba yan? Eduardo Manalo ba? Correct me if I'm wrong. Diba, ang chief minister nila, tinawag nilang executive minister. Pero kung babasahin natin sa loob ng Biblia, hindi po tayo makabasa ng salitang executive minister. Pero hindi po tayo tutol sa termino na yan. Dahil yung executive minister, pwede natin yung i-translate sa ibang pagkasabi, yung prime minister. Yung sa ibang term natin, yung Pope o Chief Minister, di ba? So, yun mga kaibigan, mga kapatid. So, ang final say o final interpreter sa kung anong nakasulat sa Biblia ay yung magisterium o yung mga samahan na binigyan ng otoridad ng Panginoon. Una, siyempre, yung si Pedro at kasamahan niyang mga apostol. Na ngayon, sino ngayon sa ating panahon, sino ngayon ang otoridad? Hindi po sino-sino lang, kahit na sa ating korte. Sa ating Korte Suprema, Supreme Court, hindi po sino-sino lang ang maging kasapi o kaanib o sakop sa hukbo ng mga nasa mga justice natin. Di ba sa Supreme Court may Chief Justice at mayroon siyang mga kasamahan. Pero hindi natin masabi na sino-sino lang ang maging justice, di ba? O Chief Justice. May succession yan, di ba? May succession of authority. Kaya itong pagbasa natin sa Biblia, mag-ingat po tayo. Huwag nating gawing authority ang ating mga sarili sa pagbabasa. Kailangang suriin natin ang history. Kailangang tingnan natin, hanapin natin kung sino ang nakasunod sa otoridad ng mga apostol. Malinaw yon sa Biblia kung paano ibigay o kumbaga sa Bisaya pa, mapanunod. Ano ba sa Tagalog yun? Kung sino ang nakasunod sa otoridad ng mga apostol, malinaw yan. Ano ba ang paraan sa loob ng Biblia na bigyan ka ng otoridad? Di ba yung ordination, yung laying of hands? Sino ang napandungan, kumbaga sa Bisaya pa? Sino ang naordinahan ng mga apostol noon? Sino ang naordinahan ng mga apostol? At sino naman ang naordinahan ng mga naordinahan ng mga apostol? Malinaw na nandyan sa ating mga obispo ang otoridad na yon. Wala po, hindi po kahit na sino. Yung iba nagbasa lang ng Biblia at kung ano ang interpretation nila, sabi agad ito na ang totoo. Mali po yun. Parang ganito. Nagbasa ka ng libro ng batas sa Pilipinas. Tapos, ang galing mong magbasa.
tapos magaling kang mag-interpret, tapos sinabi mo na ang sarili mo na Chief Justice na ako. Hindi po ganun. Kahit na matalino ka pa, hindi mo maangkin ang otoridad ng Chief Justice. Kung gusto mong maangkin ang otoridad ng Chief Justice, kailangang mag-abogado ka muna. At kailangang pa ang gagawin mo para maging Chief Justice ka ng ating Supreme Court. Hindi yung nagbasa ka na lang ng lubok, tapos sasabihin mo na Chief Justice ka na. Hindi ganun. Hindi ganyan ang pagpasa ng otoridad sa isang Chief Justice. Hindi lang ako marunong sa pagsalaysay kung ano. Alam ng mga abogado yon kung paano ka maging Chief Justice. Hindi po basta na lang basa ka na lang ng law books tapos ang kinin mo agad na Chief Justice ka na. Ito rin ang sa Biblia. Hindi po lahat binigyan ni Kristo ng keys of the kingdom. Imagine sa 12 apostles, only Peter ang binigyan niya ng mga susi ng kaharian. Ibig sabihin, siya ang chief shepherd, siya ang prime minister. So, sino ngayon ang nakasunod sa katungkulan ni Pedro as chief minister o yung prime minister? Only the Catholic Church can give you evidences, mga kaibigan, mga kapatid. Yung list of popes, di ba? O ngayon, sabi nila, wala yan sa Biblia, yung list of popes. Oo nga, wala nga sa Biblia yung list of popes from St. Peter until now, St. Francis. Pero kumo ba o dahil ba wala sa Biblia ang list of popes, hindi na natin paniniwalaan ang list of popes? Ngayon, ito ang logiko. Kung naniniwala kayo na ang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo ay matatag, ibig sabihin hindi po ito mawala sa sanlibutan. Kailan ba natatag ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang kaharian? Unang siglo, 33 AD. Ang kaharian niya ay siya ang hari. Tapos may prime minister. Si Pedro ang unang ginawa niyang prime minister dahil si Pedro ang binigyan niya ng mga susi ng kaharian. Ngayon, dahil ang kaharian ng Panginoong Jesucristo ay matatag, ibig sabihin hindi po ito mawala sa sanlibutan. Kung hindi kayo naniniwala sa list of popes from St. Peter up to our prime minister now, si Pope Francis, kung hindi kayo naniniwala sa list of popes, mga kaibigan at mga kapatid, sino ngayon? Tanong ko sa inyo, sino ang nakasunod sa katungkulan ni San Pedro? Kung hindi si Linus, di ba? Sa list of popes, ang nakasunod sa katungkulan ni Pedro ay si Saint Linus. Tapos si Clitus at saka si Clemente. O ang Katoliko makabigay sa inyo ng listahan. Kayo, kung hindi kayo naniniwala sa list of popes, ano ang listahan ninyo? Sino ang nakasunod sa katungkulan ni Pedro as Prime Minister o Prince of the Apostles? Kung sasabihin ninyo, wala pong nakasunod sa katungkulan ni Pedro, kung ganon kayo mag-iisip, ibig sabihin nawala ang kaharian ng Panginoong Jesucristo, ibig sabihin hindi po matatag. Dahil wala ng Prime Minister ang kaharian ng Panginoong Jesucristo, ibig sabihin nawala ang church, nawala ang kaharian ng Panginoong Jesucristo dahil nawala ng Chief Shepherd. Malinaw sa John 10:16 na ang samahan ng Panginoong Jesucristo dito ay may shepherd. Yung mga apostol shepherd sila, di ba? Pero may chief. Dahil hindi po sila lahat binigyan ng mga susi ng kaharian, only St. Peter. Di ba? Ang ating Supreme Court may Chief Justice. Tanong ko, saan kinopya yan ng ating gobyerno, ng ating hukuman, ang ating Supreme Court ay may justices at may Chief Justice. Saan kinopya nila yan? O kung hindi kinopya, nagkataon lang, sinong nauuna? Katoliko o gobyerno ng tao? Kaya magsuri kayo sa history kung sinong nauuna sa kanila. Yan ang rule, prinsipyo sa pagkakaisa. Kung may mga apostol, kailangang may chief sa kanila. Dahil kung magdidebate na sila, sino ang magsasabi, mag-iingay na kayo.
dahil magsasalita na ako. Di ba kailangan may chip, di ba? Para may hangganan ng ating mga debate. Even sa ating sa ating mag-meeting ng ating mga councilors, di ba? Merong mayor, di ba? Merong presiding officer pa, di ba? Yung vice mayor ba, di ba? Ganon din sa ating sa province, di ba? Ang gobernador ay yung mas mataas ang kanyang posisyon. Tapos may mag-preside pa sa sa session nila, di ba? Yung vice governor. May hierarchy, di ba, mga kaibigan at mga kapatid? Ganon din ang prinsipyo sa pagkakaisa dito sa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi po kahit na sino na lang. Anong nangyayari? Ano po ang resulta na kahit na sino na lang? Magaling lang magbasa ng Biblia, mag-interpret, tapos gawa na ng sariling samahan. Diba anong nangyari sa atin ngayon? Watak-watak sa pananampalataya. Dahil ginawang otoridad ang mga sarili. Private interpretation. Hindi po sinunod ang sistema ng Biblia. Okay, mga kaibigan, kaya po hindi po enough na ang babasahin natin Biblia lang. Dahil wala po dito sa Biblia lahat ang istorya ng kaligtasan. Ang mababasa lang natin na si Pedro ang binigyan niya ng mga susi ng kaharian. Ibig sabihin siya ang unang ginawang prime minister sa mga apostoles. Na ngayon, ating mabasa ba dito sa Biblia kung sino ang nakasunod sa katungkulan ni Pedro? Hindi. Kaya huwag kayong mag-rely lang sa Biblia. Hindi naman ko sinabi ko sa inyo na ang Biblia ay hindi natin paniwalaan. Paniwalaan natin. Pero kung sasabihin natin sula skriptura na lahat mababasa sa loob ng Biblia, mali po kayo. Hindi po mababasa dito sa Biblia kung sino ang nakasunod sa katungkulan ni Pedro. Pero ang listahan ng mga Santo Papa, nandyan lahat. Diba? Ayaw kayong maniwala sa listahan ng mga Santo Papa dahil wala sa Biblia. Inamin ko wala sa Biblia. O sino ngayon ang nakasunod sa katungkulan ni Pedro? Na binigyan ng mga susi ng kaharian. Na ginawang chief shepherd siya ng Panginoon. Mababasa ba sa loob ng Biblia yan kung sino nakasunod sa katungkulan ni Pedro? Hindi po. Veritas, kailangan ba na may susunod sa kung mabakante ang isang katungkulan? Kailangan. Basahin nyo ang nasa Gawa 1:20. Basahin nyo ang nasa Gawa 1:20. No? Yung sa King James Version sinabi, "And let his bishopric let another take." Ang pagka-obispo daw ni Judas dahil nabakante, kailangan may papalit. Di ba ang katungkulan kung mabakante, kailangan may papalit? Di ba ganun naman ang sistema natin sa ating pamamahalaan ngayon? Pamamahala sa ating lipunan, di ba? Kung mamatay, for example, ang presidente, kailangan may papalit sa kanyang katungkulan. Kung papalitan natin ang ating mayor at saka gobernador, kailangan may papalit sa posisyon niya, di ba? Mga kaibigan, mga kapatid. Gawa 1:20. Yung katungkulan ni Judas na nabakante dahil nagpapakamatay kasi si Judas. Sabi ni Pedro, siya pang nagsasabi, di ba? Ang chief minister pang nagsasabi, kailangang may papalit sa kanyang katungkulan. At ano ang ginawa nila? Nagpipili sila. Alam nyo ano ang sistema sa eleksyon nila? Hindi po black voting. Ripa ang sistema nila. Ang pagkakaisa nila sa pagpili, yung ripa. May dalawang parang kandidato yon, no? At tapos ripa, hindi yon katulad sa ating pagboboto ngayon. Di ba? Yung mga ministro ng iglesia, igiit nila yung black voting. Yung ang mamili lang ang kanilang mga ministro kasama na yung executive minister. Kung ano ang pipiliin ng executive minister at yung mga kasamahan ng mga ministro, yon ang gusto nilang idikta sa kanilang mga membro. Hindi po ganon ang turo sa Biblia sa pagkakaisa kung ating pag-usapan eleksyon. Sabi ng mga ministro, tama daw ang ginawa nila dahil tinuro daw ng Biblia na ang pagkakaisa. Bakit lahat ba ng pagkakaisa ay tama?
ang grupo, for example, ng isang magnanakaw, nagkakaisa sila sa pagnanakaw. Ibig ba sabihin tama na sila dahil nagkakaisa sila sa pagnanakaw? Hindi po. Suriin muna natin yung pagkakaisa nila, tama ba? Hindi po tama ang pagkakaisa sa pagnanakaw. Yung blackbooting na pagkakaisa, turo ba yan ng Biblia? Hindi po. Yung ang isa lang example makita natin sa Biblia kung ano ang sistema nila kung mag-eleksyon sila. Yung nabakante ang posisyon ni Judas, blackbooting ba ang ginawa nila ni Pedro? Hindi po. May dalawang kandidato yon. Kung hindi nakalimutan ko yung isa. Basta isa noon si Matias. At hindi pa sinabi ni Pedro, ito na si Matias agad ang ating ipapalit kay Judas. Hindi nagtikta si Pedro. Nagri-ripa sila. Ano ba yung ripa? Draw by lot. Ayaw, di ba? Parang yung hindi ko ma-explain ng more than 3 words. Basta alam nyo kung anong ibig sabihin. Basta sa pamamagitan ng ripa. Hindi sa pamamagitan ng blackbooting. Ngayon, sino ang nakasunod sa katungtulan ni Pedro na binigyan ng mga susi ng kaharian? Ibig sabihin as Prime Minister. Challenge ko yan sa mga ministro ng iglesia at sa lahat ng mga hindi katoliko. Sino ang humahalili sa katungkulan ni Pedro nang wala na siya? Dahil sa kay Pedro, mabasa natin sa Biblia kung sino ang pumalit sa katungkulan ni Judas, di ba? Pero sa katungkulan ni Pedro as Prime Minister o binigyan ng mga susi ng kaharian, sino ang nakasunod sa kanyang katungkulan? Dahil ang sabi ni Pedro sa Gawa 1:20, kung mabakante ang isang katungkulan, kailangan may papalit. Basahin niyo Gawa 1:20 sa King James Version. Ito ang mababasa natin. And let his bishopric, baka nagkamali ako. Matagalan na kasi kung babasahin ko pa ang Biblia ko. Basta basahin niyo ang Gawa 1:20. Diba sa King James Version, sinabi doon, may bababasa na ganito. Let his bishopric, let another take. Kailangan may papalit sa pagka-obispo ni Judas. Yun. Kung sula eskriptura po tayo, hindi po natin malaman kung sino ang pumalit sa katungkulan ni Pedro. Kaya nga, yung mga Bible Christian na sula eskriptura, Bible alone, hindi sila makapaniwala sa list of popes dahil wala sa Biblia. O kung wala sa Biblia, so sino ngayon ang nakasunod sa katungkulan ni Pedro? Dahil may papalit sa isang katungkulan kung mabakante, di ba? Okay, mga 5 minutes lang ang natitira. Okay, ating ituloy ang Mateo 23. Ito ang susi, mga kaibigan. Dahil tayo mga Katoliko, sinusunod natin na ang susi sa pagkakaisa, yung mga susi na ibinigay o ipinagkatiwala ni Kristo kay San Pedro. Kaya ito ang susi. Isa sa makikita natin sa susi sa pagkakaisa ay ito. Babasahin natin ang versikulo 11 at versikulo 12 sa aklat ng Mateo 23. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Versikulo 12. Ang nagmamataas sa inyo ay ibababa. Ang nagpapakumbaba ay itataas. Ito, wag niyong ibura sa isip ninyo. Pag-isipan niyong mabuti itong versikulo 12. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ito ang last verse sa yung paksa na ang katuruan tungkol sa pagpakumbaba na binatikos ng Panginoon ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan dahil nagmamataas sila.
Ito ang paksa ng Panginoon dito, na ang katungkulan ng isang guro o katungkulan ng isang ama ay kailangang marunong magpakumbaba. Ang ibig sabihin ng Panginoon dito, itong mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan, hindi bagay sa kanila ang titulo na guro o teacher at saka yung titulo na pagkaama. Dahil nagmamataas sila. Para bang sinabi ng Panginoon dito, itong mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan, dahil nagmamataas sila, ay ibababa ko sila. Hindi sila dapat tawaging ama dahil hindi nila sinusunod ang katungkulan ng isang ama na marunong magpakumbaba. Bawal na diretso agad ang pagtawag ng ama sa tao sa tamang pagkagamit nito. Malinaw, anong sabi dito? Ang nagpakumbaba ay itataas. Kaya nga hindi natakot si Pablo sa sinabi niya sa unang Korinto 4:15 na ako naging ama ninyo sa magandang balita dahil tinupad niya ang katungkulan niya bilang isang shepherd. Hindi man shepherd si Pablo, pero shepherd siya dahil membro siya. Naging apostol siya. Huli lang ang kanyang pagkatawag. Diba? Tinupad niya na ang isang pastor o isang ministro o isang ama ay marunong magpakumbaba. Kaya hindi siya natakot sa pagsasabi na ako naging ama ninyo o father ninyo sa magandang balita. Yun ang ibig sabihin. Hindi po literal. Ang sabi ng Panginoon sa Mateo 23:9 na bawal po ang pagtawag ng ama. Pasensya na mga kaibigan, mga kapatid, naubusan na po tayo ng oras. Ating itutuloy ito sa susunod na linggo. Sa ngalan na lang ng ating mahal na ina, mahal na Birhen Maria, sa ating mga church leaders, mula sa ating Santo Papa, mga kardinal at obispo at mga kaparian, ito ang lingkod ninyo, kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, sa palatuntunang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, kasama ang ating mga kaibigan sa technical side, Danny Lou Datax Ilumba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.